Good day guys. So today may re-repair tayong HP laptop. So sabi ni client, dinala niya dun sa ibang technician na naman 'to. So pahirapan na naman tayo dito guys. Kasi pag galing sa ibang tech, mahirap talagang gawin. Lalo na kung nag-o-on siya. Katulad nito, minsan nag-o-on tuloy-tuloy naman. Pero minsan habang ginagamit mamamatay. Hindi pare-parehas yung time. Minsan naman pag in-on mo, agad-agad mag-o-off siya, magsha-shutdown siya. So, try natin. So, tinanggal ko yung hard disk, yung keyboard. Pag magre-repair ka ng ganito, nag-automatic shutdown siya. Kailangan mo tanggalin yung mga hard disk, SSD. Pangalawa, yung keyboard. Yan. Pangatlo, yung LCD. Kasi yan, sinusuplayan ng sinusuplayan ng charger natin yan at ng battery. So pag in-on mo, kapag may problema yung keyboard, magsha-shutdown talaga yan kung shorted yan, pati yung LCD. So dito, ang client sabi niya, nag-on naman. Minsan nagagamit kahit 24 hours, okay siya. So ibig sabihin uh, sa overheat o sa thermal paste, bago daw. So, bagong linis din. Kasi nagagamit naman eh. Pero minsan magsha-shutdown bigla mag-isa. Tapos minsan pagka-on mo magsha-shutdown na. So, try natin. Ayan o, nag-shutdown siya. So, dati may ginawa ako dito. Tinanggal ko yung itong panel na to kung saan nakakonect yung power button at saka yung ribbon cable ng wifi at saka yung volume dito. Pero chinek ko to, okay naman yung mga flex niya, yung connector niya. Ang napansin ko is ito. Siguro rineflow niya to. So iniinit niya. Tapos nag-iwan siya ng mga flux kung makikita nyo. Ayan o. Ayan o. Flux yan no. Hindi niya lininis mabuti. Pero kung makikita mo dito, ayan, may itim-itim siya dito. Ayan o. Yung part na to. So kung makikita nyo, ito yung part na yan. Ayan, ito. Ayan, subukan muna natin siyang linisan. Kasi nga, siguro iniinit niya to. Nag-iwan ng flux. Siguro ayaw mag-on. Pinabayaan na lang na ganito. Ayan o, itim o. Ayan. Kapag usually guys, kapag ayaw nag-on naman o minsan nagagamit mo pero magsha-shutdown, kung bago yung thermal paste, malinis yung PC yung board sa loob, yung fan at exhaust ay okay. Pag nagsha-shutdown siya, kailangan mong kontrolin yung parts, bawat parts. Unahin mo yung mga capacitor. Pangalawa, yung mga IC yan. Ito mga IC na yan. Ayan o, may itim-itim siya. Pero tayo, kasi sabi niya, maandar pa daw to guys eh. Maandar pa daw. Minsan nagagamit. Pero ngayon daw, madalas hindi na daw mag-on. So, nakita nyo kanina, tinry natin. So, ngayon ang gagawin natin, just napansin ko dito, may kulang siyang parts. Saan ba yun? Ayan. Ito. Yan. Yan, may binaklas siya. Ito.
Ayan, ito. Capacitor po yan. Pero ito kasi, tatlo yan eh. Para sa akin, wala akong schematic nito. Pero para sa akin, kahit baklasin mo yan, mag-on pa rin yung laptop. Kasi nagagamit pa rin eh. So ngayon gagawin lang natin, lilinisin muna natin guys. Tatanggalin natin yung mga plug sa gilid. Tapos, ita-try natin. Kasi nagagamit daw minsan eh. Pero ngayon nakita nyo naman, tinry natin. Pero may itim na dito eh. Baka yung IC niya ang sira nito guys. So, linisin muna natin. Guys, nalinis ko na. So, baka may magtanong anong ginamit kong panglinis. So, binusan ko lang ng alcohol yan guys. Tapos, binrush ko lang. Ayan, binrush ko lang. So, priority ko yung chip. Yun yung pinaka-priority. Kasi nag-on naman minsan, namamatay. So, yung chip ang priority na dapat linisin. So, tapos nung pagdaos kong lagyan ng alcohol, nilinis ko nito. So, ginamitan ko ng hot air. So, mababang temperature lang. Ayan. Para matuyo yung alcohol kagad. Ayan. Huwag masyadong malapit. Kasi nga, alcohol madaling matuyo naman eh. So, patuyuin lang natin. Ayan. Guys, ito na yung chip natin. Ayan. Kung matatandaan nyo, yung part kung saan siya may itim-itim. Ayan, ito yan. Ito yan. So, dito may itim siya kanina. Yan. Puno ng plaques. Hanggang dito. Ngayon, try natin, guys. Kasi iniinit to eh. Kaya tingnan nyo. Pansinin nyo itong ano na to. Magaspang. Hindi nakita yung pangalan ng chip. Kasi nga, iniinit to. Ano. Pero tingnan ko hindi pinalitan. Iniinit lang. Ayan. So, ngayon, itatry natin. Nininis lang natin, guys, ha. So, guys, kapag kukuha ka magpapalit ka ng capacitor ng laptop. So, kumuha ka rin ng capacitor sa laptop din. So, ako, ang tinitingnan ko, binibase ko sa size ng capacitor, guys. So, dito kukuha tayo. Ito, yung maliit lang. Ito, kunin natin to. So, kailangan natin ng isa. So guys, ito na yung capacitor natin. Ayan. So ilalagay natin yon dun sa nire-repair nating isang laptop, guys. So guys, bago pala natin siya i-try, lalagay muna natin siya ng capacitor, guys. Ayan, yung kulang niya. Yan. So, inayos ko muna. Yan. So, ngayon, gagamitan natin siya ng hot air. Lagay natin yung capacitor dyan, guys. So, para makita nyo ng, yan. So, lalagyan natin ng capacitor to. Yan. So, tara na. Yan yung capacitor, guys. May plug siya sa ilalim, yan. So, magka-size naman, di ba? Yan. So, ang gagawin natin, hot air, guys. Ayan lang natin magdikit yung solder sa capacitor, guys. Wala akong pwesto ng video ng camera para ipakita, guys eh. So mamaya papakita ko na lang, guys, kapag naka solder na. So guys, nailagay na natin. Ayan. So tip pala, hindi ko na ipakita kasi hindi ko na mailagay yung camera natin kung saan ko ipupwesto eh. Pero tip sa paglalagay ng capacitor na maliliit. So, aayusin mo yung solder niya kabilaan. Huwag masyadong marami yung ilalagay sa
bago mo ilagay yung capacitor, di ba? Pero lalagyan mo ng flux, konti lang. Ngayon, painitin mo muna yung flux. Yan. Tsaka yung board, painitin mo. Pag uminit na, tsaka mo ilagay itong maliit na capacitor. Ngayon, sa paglagay ng capacitor, ipupwesto mo lang. Kumbaga, ipapatong mo lang sa taas. Ang technique doon, kapag i-solder mo to, huwag mong lalakasan yung air. So, yung air niya is, yung as in, naka number 1 lang. Yan, number 1, wala. As in, walang, hindi malakas yung air. Yung settings dito is 200 plus. Kahit di masyadong mainit. Ayan. So, pag magsusolder ka ng ganito kaliit, ipapatong mo lang sa taas. Ayan, papatong mo sa taas. Ayan. Ayan. Tapos, galaw-galawin mo, isisentro mo lang. Pag nasentro mo na, yan, i-steady mo yung hot air mo dito. Ayan, nakaganon yung hot air mo, i-steady mo lang. Ayan mong dumikit yung capacitor sa solder. Ayan, kahit wag mo nang diinan. Pero, kapag gumagalaw-galaw siya ng konti, so kailangan mo siyang diinan sa gitna. Huwag masyadong madiin. Mararamdaman mo naman kapag makikita mo pag dumikit na yung solder sa capacitor, guys. So, ayan. Yung tweezer, yung isa lang gamitin mo kasi maliit lang ito. So ipapatong mo lang sa gitna niya, yan. Tapos, tutukan mo ng solder, yan. Hot air. Tutukan mo ng hot air pala, yan. So, pag nakita mo ng dumikit na, so tanggal na, yan. So, linisin lang natin, tapos try natin, guys. So, ito palang capacitor, guys, nakita nyo naman, kinuha ko sa kabilang board. Pag magpapalit ka ng capacitor, size lang ang titignan. At halimbawa, kung mas malaki dito, halimbawa 19 volts yung pumapasok, like ito. Itong capacitor na to, yan, medyo malaki ito eh. Yan, ito. Yan, kung 19 volts ang nasa schematic na pumapasok dyan, so kailangan yung size niya is ganyan din. Huwag mas maliit. Dapat ganyan din. So, kumuha ka sa board na ganito kalaki, sa kabilang board ng laptop, na ganyang kalaking capacitor din, na kaya niyang ma-solder kabilaan yung capacitor. Yun lang naman, yung size lang naman, guys. So, ito linisin lang natin, tapos try natin, guys. So, guys, ito yung capacitor natin na pinalitan yan. Nilagay natin dahil nga kulang. Siguro hindi napansin na nung iniinit niya to, tinamahan niya yung capacitor dito. So, check muna natin ngayon. Try natin. Power on na natin. So, nag-boot siya, guys, ha. So far, guys, hindi pa siya namamatay. So, matagal talaga siyang mag-boot, guys, kasi ang nangyari dito, di ba, on and off siya. Nagsi-shutdown siya kapag naka-open na yung ano natin, operating system natin. So, talagang pag magbo-boot siya matagal kasi nga nag-shutdown siya ng biglaan. So, ayan, guys, nag-on na siya. So, palagay ko okay na siya, guys, eh.
So pinalitan natin yung, nilagyan natin siya ng isang capacitor dahil nga baka hindi napansin natanggal niya. Kasi ngayon hindi na siya nagsa-shutdown guys eh. Ayan. So guys, ayun na, nag-open na siya. So pag magto-troubleshoot ka nito, ang gagawin mo kapag nagsha-shutdown siya bigla, halimbawa mag-on siya pero hindi pare-parehas, magsha-shutdown siya biglaan lang. Nandito na siya, magsha-shutdown siya, magbabrowse ka, magsha-shutdown siya. So, ang pinaka-priority mo doon is, halimbawa, tanggalin mo lahat ang unang-una yung hard disk. Kasi baka yun yung may shorted. Pangalawa, yung battery, tanggalin mo. Tapos, pangatlo, yung mga lahat ng connector. Connector ng mousepad, connector ng power button, connector ng, basta lahat ng connector, tanggalin mo. Tapos, dapat itatry mo to ng ng walang power button lang, ganun. Pero ito kasi, nag-on pa minsan Palagay ko yung capacitor na yon, yun yung problema. Tapos kasi nakita nyo yung flux dito. Yan, puno ng flux dito guys. Hindi niya nilinisan. Hindi niya nilinis. So kailangan talaga priority yung pag nagpalit ka ng capacitor man yan, lalo na kung chip, kailangan mong linisin yan. So wag kang magbibigay sa client na hindi mo nilinis guys. Kasi nga flux yun Pag uminit yung board, pwede niyang i-unsolder yung mga ibang parts like yung capacitor yan, matatanggal yan kasi sobrang init. Kaya niyang i-move ng konti, i-unsolder niya. So priority guys, ang pag-cleaning lagi guys.